So goods na rin yan pagka medyo kulang kayo sa budget. So ayan pala guys, ay may kuha na tayo, may bayar na nga pala tayo dito, may pangkabuhayan pa rin tayo sa laot. TikTok All Star. Panibagong araw tayo ngayon at syempre panibagong vlog din naman. Welcome to my YouTube channel, Kaigops TV. Time check muna tayo sa araw na ito, alas 8:51. So tayo ay nag-aantabay doon sa yelo nating order at tayo ay kakarga. Ang problema ay may biglang pumasok na naman na bagyo, mabilis. So hindi natin kahapon nakita sa wind finder. So ngayon natin nakita. So mangyayari nito ay karga sabay pagplanuhan muna kung ano maganda kasi 29 papasok na siya, baka mabilis baka maglandfall. Kaya hindi na natin makaigop sa tayo makakaalis bukas. So yan dyan mga bangkaw kahapon guys, nung naggagawa kami ng buya talaga malakas ang habagat. So may pupuntahan tayong bangka, yung kuha na nagpipintura sila, i-detalye natin para doon sa mga kapwa ka-fishing natin ay magkaroon ng idea kung kursunada nila yung ganito kalaki. Ito lang naman mga kaigap sa ikwala naman, ikukwala naman natin siya, isa-isahin natin. Ayan o yung Isiya Ono, kapipintura lang, tinaas nila yan isang araw. So tapos na magpintura, magkakabit na ng mga dailasan. So ang ganda ng bangka niya mga guys, so kung titingnan nyo. Pero yan guys ay nirepair na rin. Dati yan ay kuha lang siya, mababa lang. Lapitan natin. Isiya Ono. Ang haba niyan ay 7 meters. Yan. 7 metro ang haba ng kuha na yan, ng bangka niyan. Tapos ang taas nito ay pumapatak na sa kuha niyan, 40 na ang patak. Gawa lang kasama ng pandagat. Double engine din niya mga kaigops. So yun guys, yun yung kung na matatapos na mag-lightering. Time check muna, alas 11:16. So kanina yan nung antayin ko. So malapit na, kanina yan guys, inumpisahan lang ng mga alas 9 yata yun. Yan din yung gumawa guys sa ating bangka, si Boss Jewel. Yan. Oo, sa kanila tayo magkarga pag paalis na. Bukas. Oh, malaki. Maghahakot tayo sa umaga. Oh. So ito nga pala guys, ang tumpang nito, para may idea kayo sa bangkang ito, ito ay 10 feet ang tumpang. Yan. Kasarapan ng taas kasi ang haba ng kasko nito ay 7 meters ang kuwan, haba. Tapos double engine din. Sasampahin natin. Yeah. Yung peso. Kaso nga lang may kuha na yung kuha niya, yung kasko may galapa. Dahil may bitak
pero maganda pa yan. Nasa 20 ang kasko niyan guys. Yan naman yung makina niya oh. Yan. Tapos ang gamit niya ay gearbox. Ang makina niya naman ay 3 piston na Kubota. Ay, Siki pala. Siki yata ito, tapos single piston. Kasarapan ang laki nito mga kaigops. Tingibay pa ng bangkang ito. Yan o. Nilagyan na siya ng brace. Hindi naman siya bumitak. May brace. Just lang ang taas ito, kuno Joel, ano itong pang ano? 7 na Soliano. Yan yung parka niya dito sa unang guys. So yun o. Yeah. Ikutan natin. Oops. So ang taas naman pala ito mga kaigops ng pilot house niya ay 5 feet. Yan o, yung pilot house niya. Tinagay lang sa taas naman. So hindi rin mababa, hindi rin mataas. So kaya natin. Yeah. Ngayon lang tayo nakasampa dito. Yan o. Yan. Dahil tayo ay, ang height natin ay 5'3". So ngayon muna tayo ng kaunti. So at least may iko naman ito guys, may butas. Yan. Labas pa rin yung ulo pa nagtitibon. So kasarapan lang din. May protection lang sa kwan. May protection lang siya sa alon. Tsaka pag kwan, may kwan pala siya. May solar charger controller. Yan o. Yan. Tapos ang manibela niya gearbox din to. Sila talaga makipot siya. Hindi katulad nung ating Boy Carlos na pag gumihiga tayo dito ay kwan talagal nakabalagbag. So makipot lang talaga siya. Kasi ko lang ito, second hand na ito na kinuwan, ni-repair. Pinataasan ng pilot house. Dati ito ganito lang kataas oh. Tapos yan yung hulihan niya oh. Tumaas na. Yeah. Ganda pa ng bangka ito. Yeah. Kausap natin yung panday. Pinaka-estimate nito ay 25 plywood ang maubos pagka nagpagawa kayo ng ganito kalaki. Kasi ang parka pala nito ay 34 dito. Yan, 34. So pumapatak na ito siya ng, ito na sa 8 na ito eh. Ito sa is 3, kumbaga pinakamababa nga yan 40. Ito sa 41 ganyan. So 25 plywood yan pagka sinet up nyo na ganyang kalaki. Tapos ang magiging kunyan, ang magiging budget ay pinakamababa na yung 300,000 sa double engine. Yan. Ganyang kalaki. So goods na rin yan pagka medyo kulang kayo sa budget, pagka ganyang kalaki ang ipapagawa ninyong bangka. Yan o. Pero yan guys, ay kuha na yan, nasa abuti na yan ng mga 5 years yung bangka, maganda pa rin. Tinawala natin siya, bilag lang natin kasi nakataas siya ngayon at nagpipintura. So kung titingnan nyo naman, para dun sa ating mga kapwa ka-fishing, sa ating mga viewers na related sa pangingisda, alagay mo lang doon. Ano yan, pusit? Yes. Para
doon sa ating mga kapwa ka-fishing na gusto magpagawa ng ganyang kalaking bangka, may idea kayo. So sa ngayon yun lang ang libor ang hindi natin naitanong. Pero yan ay kung per plywood ang magiging usapan dyan sa benching ko. Kung napanood nyo yung ating vlog, yung Sambalangan na 250 kiyata yun. So 250 ang kuya, ay 2,500 ang isang plywood kung sakasakali per plywood. So 20 plywood, 25,000, nasa 50,000 pala yan. Sa 50,000 yan na magiging labor kung sakasakali pumatak sa per plywood. 250 ay 2,500 ang bawat kas plywood niya. Aabot siya ng 50,000 ang labor. So doon sa mga viewers ko na nagko-comment, na nagre-react na medyo mataas talaga dito sa area kasi namin, ganun talaga ang sigilan, depende nga sa lugar. Kung dyan sa area ninyo medyo mura ang panday, kasi depende pa sa depende pa din sa forma ng bangka, sa setup ng bangka, dahil pag kanya matrabaho talaga yan. Tsaka mga kasukasuhan yan, ang gamit ay malalaki na talaga, kaya dyan din natin nagbabatayan. Yan o. Kaya doon sa mga gusto magpagawa ng ganyang kalaki, may idea na kayo. Tatlo lang pala ang kanyan, yung tarik, 3 piraso lang ang tarik niyan. So kung may budget kayo na 300,000, makakabuo na kayo ng ganyang bangka. Kasama na yung makina, double engine, ihi, busing, timon. Pero pa mga maaaring papasok na rin dyan yung kwan, papasok na rin dyan yung mga gamit na bibili na iba dyan sa 300,000 na yan pag nagpagawa kayo ng ganyang kalaking bangka. So malinaw na mga kaigops, at in-update ko lang kayo. So napakaganda ng bangka niyan guys. So pang tuna talaga. So yan lang muna ang ating update dito sa tabi, at hindi pa tayo makapag-fishing. At so dito naman tayo sa Boy Juhan. So yan pala guys, ay may kuan na tayo, may bayar na nga pala tayo dito sa kuan, sa ating bangka, taga Mindoro. At ito ay sinilip na nila, pinuntahan na nila, inakyat na nila dito sa taas. So okay naman. At syempre hindi naman talaga yung brand new, kaya may konting mga damage, pero hindi naman kalakihan. So yun guys, ay dinidil natin sa halagang fix na yun, dahil ang presyuhan natin dati yan ay 300. So ngayon ay pinex natin sa kwanyan 280,000. So okay naman yung kwan, okay naman yung buyer. So tatlo sila nakausap natin. So paunahan na lang sila hanggang August kung sakasakali. At kung hindi naman mabili, so okay lang, kasi sayang din talaga itong bangkang ito. Kung tayo nga lang may makukuhang kapitan, ay hindi natin ibibenta yan, dahil marami pa ang kikitain yan. Magkukunta pa tayo dyan, papaldo pa tayo dyan, dahil maganda pa bangka yan. So wala nga lang tayong makuha. Nandun na yung posit sa kwan, wala nga lang tayong makuha ang kapitan, kaya wala tayong choice. At yan naman ay ibibili naman natin ng kwan, ibibili din naman natin ng bangka at saka buya, pang kwan dyan, pang kwan, pang palit, para may pang kabuhayan pa rin tayo sa laot. So yun lang muna ang update ko dito guys sa ating bangka na si Boy Juhan, at saka yung ating future dun sa kabila, si Isaya Ono, na worth of 300,000. Makakabuo na kayo ng ganong bangka sa ngayon kung kayo magpapagawa dito sa area namin. Depende dyan sa inyo, kasi yung mga foreman na yan talaga matrabaho yan. So hanggang dito lang muna mga kaigops. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay at pagsuporta.